Magandang araw po sa inyong lahat mga karbi natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga karbi natin, breaking news. Mga congressman hindi bibigyan ng budget kapag hindi susundin ang pinagagawa ni Tambalisa. Yan mga karbi natin, bago to Tambalisa. Yan mga karabin natin ang ating alamin mula po dito kay Wow Trending PH. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo, at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Ang utos ni Tambalisa, make sure na magkaroon ng press con. Okay? Then, attack the Duterte. At kumbinsihin si Inday Sara na patahimikin ang kanyang tatay. The moment they failed to talk about against the Duterte, tatanggalan po sila ng budget. Ito ang Wow Trending. Tambalang tambaluslos at First Lady Liza Marcos nagsalita na at tinawag pa nga ito ni Madam Maharlika Boljaquera na Tambalisa, at ang plano, pabanguhin ang pangalan ni Tambaluslos at pati na rin ang administrasyong Marcos, at para daw na matuloy ang PI, inutusan pa daw di umano ng Tambalisa tandem ang mga kongresista para siraan si Inday Sara at ang mga Duterte. Sa isang group chat na ginawa daw ng Tambalisa sa Viber, merong tinatawag sila na toka-toka. Sa pag-release ng press conference, kung mapapansin ninyo na sa House of Representatives, wala namang press conference dati. Pero nitong buwan ng Pebrero ay meron na, at pakana daw ito ni Tambalisa. Balak daw na mga tambaluslos na kumbinsihin si Vice President Sara Duterte na sabihan ang kanyang tatay na si former President Rodrigo Roa Duterte na tumahimik na at wag nang magsalita laban kay Presidente Bongbong Marcos, at kung pwede ay kumampi na lang sa administrasyong Marcos. At ang nakakagulat, kapag mag-fail daw ang isang congressman di umano para siraan ang mga Duterte, ay tatanggalan daw sila ng budget. So yan mga karabin natin, speaking of press conference, no, dyan sa Kongreso, no, siguro ko ay kasabwat, no, kasabwat po nito yung mga tinatawag na envelopmental media, di ba? Yung mga envelope, di ba, mga envelopmental media, kasabot yan dyan sa mga ginagawa nilang kalokohan dyan sa Kongreso. Malamang sa malamang, alam natin kung sino ang pasimuno yan. Ang tindi talaga mga karabin natin ng ano na, yun nga po pinagtataka natin pinagtataka ng buong bansa, bayan, taong bayan, ha? Ano po ba yung pinagtataka nila? Bakit nakafocus po ang ating gobyerno sa mga ganito, di ba? Sa pang-aatake sa mga nakaraang administrasyon, instead na isolve yung mga problema, no? Isolve po nila yung mga problema ng ating bansa. Ano po ba talaga ang problema? Di ba? Tatanong lang. Kasi po, karamihan ng nagko-comment sa ating iba't ibang dito sa mundo ng social media. Yan, ha? Pahiram po. Yan, sa mundo ng social media, ano po ba talaga ang nirereklamo ng taong bayan? Isa po dyan yung sana pababain di umano. Yan, ha? Totoo naman pala. Ha? Pababain ang presyo ng mga bilihin. No? Kasi yan po talaga ang number one na nagpapasakit sa ating lahat. Di ba? O kung hindi mo po ramdam na nagmamahal yung mga bilihin, abay wag naman po kayong magbulag-bulagan. No, wag po kayong magbingi-bingihan. Kasi yan po talaga
ang nakikita ng lahat eh. 'Di ba? Ramdam ng lahat. Ramdam ng lahat ang problema pero hindi ramdam ng lahat ang tulong ng gobyerno. Tama po ba? Kasi nakafocus nga po sila dito sa kanilang mga personal na interes. 'Di ba? O eto, tingnan nyo hindi bibigyan ng budget kapag hindi sila sundin. Ako naman talaga. O kung ikaw ang congressman, paano na yung mga constituent mo? Kung wala kang budget, 'di ba? Syempre, alangan naman susunod ka na lang, 'di ba? Kung mahinang loob mo, pero kung may lakas ka ng loob, pwede mo yung kontrahin yan. Oh my God! Dahil itong mga alagad ni Tambaloslos daw pala ay merong guide o script para kapanipaniwala ang kanilang mga sasabihin, ang kanilang mga paninira sa mga Duterte. Kaya ang komento ng mga netizen dapat mag-people power na at co-op diitat na para ligwakin na ang lahat ng mga Tambaloslos. Sana gumuho ang building ng congressman para mawala na silang lahat. Kung ano man ang mga atake nila against Duterte, sa palagay ba nila maniniwala ang karamihan kahit araw-arawin pa nila magpapapreskon, hindi na mawawala ang galit ng karamihan? Nagsimula na ang demolition job against her kaya biglang idinawit sa issue ng ICC case. Kuno, banta kasi si Vice President Sara Duterte pwestong ayaw iwanan KIDA at smuggler couple. Kilalang kilala si Vice President Sara Duterte kahit sa ibang bansa as President ng CMEO. Kahit hindi na sila matulog para lang magsalita laban sa kanilang paninira, wala nang maniniwala sa ganyang style. Alam na ng taong bayan ang style na yan. Pare-pareho tayong talo sa mga ito. Sila-sila na lang ang nagwawaldas ng pera. Hindi na patas ito. Time na para kumilos tayo. Tulad ni Polong, some of you congressman are honest, mag-upos naman kayo. Polong is not afraid kung mawalan siya ng budget. For the main time lang yan, pera ng taong bayan ay sagrado, believe me. Babalik sa inyo yan pag hindi kayo maghinto sa nakaw, pati pamilya nyo kasama sa singil ng Diyos. Sa bagay, wala kayong Diyos, pera ang Diyos ninyo. Obligado ang mga congressman na sundin nila ang utos ng speaker dahil sa 20 million na bigay ng Prime Minister ng House of Representatives. Takot sila na bawiin ang pera dahil nagastos na nila. So, unahin natin muna yung tukatuka man. Kay favorite ko man ang tukatukan, Inday. Okay. Kagabi, sinabi ko sa inyo na ito yung ating fasabog. Ngayon, mga kababayan, ano ang ginagawa ni Lisa ni Tambaloslos para not only si Amy Marcos, okay, House of Representatives, tingnan natin, ipakita ko lang to sa inyo mamaya, okay, kundi lahat tayo. Dahil sabi ko nga sa inyo, ang punot dulo ng lahat ng ito ay si Tambalisa, alright, silang lahat. I-share ko nga lang to, tapos tatanggalin ko lang, okay. Tingnan natin yan. Ngayon, ito ang kailangan malaman ng taong bayan na kailangan ninyong get up, speak up, and pick them up. Kung napapansin ninyo, recently, mga kababayan, mayroong conference. Okay, pakita na natin. Ang mga kongresista, hindi natin sila papanoorin. May mga press conference sila. Sabihin ko sa inyo kung bakit sila nagkakaganyan. 5 hours ago, press conference, February 15. Ayan, 1 day ago, press conference ang House of Representatives. Ayan, 1 day, ayan, may mga press conference. Kakasimula lang nila yan eh. 1 day, may press conference. Iba-iba po ang toka-toka dito. Kaya mayroon tayong toka-toka man, magtoka-toka. Ayan, 1 day, toka-toka. Ayan, nagtoka-toka mga giatay. Okay? So, gusto ko kong buksan ang inyong mga isipan dahil hindi po ito hula. Ito po ay impormasyon na gustong iparating sa inyo ng mga taong naka-witness ng ginagawa ni Tambaloslos dahil sa utos ni Lisa Smugs. Diyan sa Kongreso, mga kababayan, ay connected ito sa pipilayan si Senator Amy. Okay? Inatasan ni Tamba ang mga kongresista na mag-press conference every day, every other day, or every week. Para paano? Okay? Bakit kailangan sila mag-conference? Kasi mga palangga,
para magsalita laban sa mga Duterte at pabanguhin ang Tamba at si Kuting. So ang utos, ang kanilang mancom, okay? Ang kanilang, kung merong mga black ops, okay? Ito, this part of their black ops. Inatasan ni Para pala itong mga karibin natin nung nakaraang administrasyon, no, yung tinatawag ni Tatay Digong na talk to the people, di ba? Every week mayroon pong ganun. Ngayon si Tamba pang gumagamit ng strategy ito, no? Talk to the people via conference, press conference ng Congress, no? Eto, naisip lang, matalino ha. Matalino po si Speaker Romualdez. Isipin mo, ginagawa niya yan eh, di ba? Kinakausap niya po yung mga tao, no? Through the congressman, no? O, kaya nga lang paninira yung ginagawa nila. O, palakpakan po natin si Speaker Romualdez kasi naisip niya yan, no? Eh si PBBM walang talk to the people eh, di ba? Bihira lang po natin di ba? Bihira lang po na nagsasalita sa mga issue ng ating bansa. Di ba? Baka inutusan din ito. Hindi natin masabi, di ba? Oh, well anyway, parehas lang din naman yan eh. Kung si PBBM ba or si Tamba ang magsalita, parehas lang po yan. Mas powerful nga lang si Speaker Romualdez, di ba? Lisa Smugs, ni Lisa Butod. Siyempre kasabot din yung asawa niya si Kuting. Pero siyempre si Kuting, mga palangga, kunyari underdog ang drama, kunyari walang alam, aping-api. Okay, buksan ang mga isipan. Nagsabuatan sila para manduhan ang mga kongresista na mag-release ng conference para ipagtanggol ang unang-una yung charter change o yung jutang dyan ng PI para maisakatuparan nila. So, mga kababayan, ang nangyari dito ay puwersahan whether you like it or not. Ang utos ni Tambaliza sa mga kongresista mag-post pati sa kanilang mga social media ng something good about the government, of course, and that the Tambaluslos at ipagtanggol at magsalita against kay Sara Duterte muna tayo. Kay Inday Sara at mga Duterte. So, meron po silang group chat sa Viber. Ba't ko to alam? Part ba ako ng Viber group chat? Hindi. Pero ang aking alindog, ang espiritu ko nandoon. Okay, sige mga kababayan. So tinipon ni Tambalisa, ni Tambalustos sa pamamagitan ng kanyang chief of staff na hikayatin o mag-meeting sila, mga palangga, everyday nag-uusap sila at toka-toka sila, mga kaibigan, kung sino ang magpi-press conference. Okay? So yan mga karibin natin, parang organized group pala itong Kongreso. Organized group against Duterte. Di ba? Hindi. Organized group against Duterte lang. Hindi naman crime eh. Di ba? So yan mga karibin natin, ano po ang inyong masasabi dito nga sa mga ginagawa? Ayan nga po eh, di ba? Imbis na tumulong na isolve ang mga problema ng ating bansa, ito po yung ginagawa ng Congress, mga karibin natin. Sinisiraan po ang Duterte, no? At gustong-gusto talaga nilang ipilit yung tsatsang yan, no? Yung People's Initiative. Bakit kaya ano sila di ba? Malakas yung loob nila, di ba? Na parang confident sila na matutuloy itong charter change sa panahon ni PBBM, no? Pag ganyan po, baka may basbas din sa taas. Di ba? Or baka yung taas yung binasbasan. Di ba? Oh. Di natin masabi, mga karbo natin, ha? Kasi nga, wala
Walang talk to the people si PBBM. Ano ba ang talk? Wag na lang. Yan mga karabin natin, ano po ang inyong reaksyon? Yan ha. Comment na lang po kayo sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito. Yan. Hawak sa liig, mga congressman, kapag hindi po sila sumunod sa pag-uutos ni Tambalisa, pasensyahan po, wala po kayong budget. Yan po, no? Paano ba yan? Gaya nga nasabi ko, kaya niyan. Kung malakas ang loob nyo, pwede nyong kontra. Pero pag mahinang loob mo, syempre iisipin mo rin yung mga constituent mo. So, go with the flow ka lang, di ba? So, sana naman himasmasan itong mga congressman natin na talagang ginagamit lang sila, di ba? Yan mga karibin natin, maraming salamat po. Comment na po, maraming salamat.